mga kababayan kong Pilipino, a pleasant and safe evening to all of you. Sana nasa mabuting lagay kayo. Recently, we have seen both positive and sad word is saddening developments in our continuing battle against COVID-19. Although we are consistently adding to and improving on testing capability as well as enhance our capacity for contact tracing, we have also seen a continuous rise in COVID cases, especially in the NCR. Now, this is what you get. We cannot prevent yung sige criticizing government. Sabi ko sa inyo, hindi po lahat kayo mapigilan. The police cannot be everywhere and anywhere all the time. The military is not part of the governance yet in the matter of using force or at least intimidating you with soldiers. Far from it. We do not have that plan. But pag hindi talaga madala and it's a runaway contagion, mapipilitan na gumagamit ng military kasi talaga kulang ang pulis. Ngayon, kung andyan ang military to enforce you to obey itong community lockdown, sumunod kayo dahil para sa inyo yan. Tingnan ninyo ngayon, sige kayo labas. Di umami yung contamination ng pasa. Ito ang dilemma ko. Dito ako between the devil and the deep blue sea. Gusto na mga doktor na i-lockdown kung may mga na-infected yan. The percentage of the people affected in the community is not given any figure kung ilan sila. Ito namang sa kabila, kailangan natin ng palabasin yung mga tao, lalo na sa mga trabaho na kailangan talaga ng bayan, food and everything, and also to move the economy. Alam mo, ang mga doktor, sabihin ko sa inyo, pag hindi ko na talaga rin sila mapigilan, dahil po wala na akong pera na ibigay sa kanila. Kaya kailangan sila lumabas para magtrabaho. Yan ang ano ko. I-lockdown ko. Ubos na yung pera na binigay ng Congress. Nabigyan kayo ng ayuda. Yung pera pang gastos. Wala na ako niyan. Sabi, on your own ka, totoo. Kailan lumabas ka para maghanap buhay, para makakain. So I'm telling the doctors, much as I would want really to give in to your demands, especially in the matter of lockdown, I want it because I do not want the contamination to continue. It's a it's a thing that's running like it's a continuing thing. Tapos, ito ngayon yung kailangan ko rin bitawan. So, do not be surprised if there's a rise. One, yung ayaw talagang maniwala that for any reason they want to get out and I don't know what you want to accomplish, but if it's food for your family, medyo tatanggapin ko yan kasi hindi ko na kayo mapakain lahat eh.
Noon may pambigay ako. Kung meron lang akong pambigay, ibibigay ko sa inyo araw-araw para mabubuhay kayo, makakain. Problem is, the funds are already depleted. Deplete na ang ano natin, at kailangan natin ng magtrabaho yung iba. The challenges are daunting, but we will not be defeated because we have the strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. Sanay tayo dyan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong. At ginagawa namin lahat. Lahat ng magagawa. Ginagawa namin para sugpuin itong COVID. But for yung mga rason na yan, yung ekonomiya, pagkain ng tao, i-balance mo doon sa lockdown. Yun na lang ang magawa natin, hinahabol natin. And then, maligaya ako. Kasi ang Russia, kaibigan natin ito. Hindi tayo lang, wala tayong away sa Russia. Kaibigan natin. Ang ano nila is, magbigay sila ng bakuna. Wala naman silang sinasabi, bayaran mo. Ito, tingin ko kay President Putin, tulong niya sa atin libre. Kaya ngayon, tinatanggap natin at kung ano ang supply, mag-usap pa kami kung ilan ang supply at kailangan natin may clinical studies na mag-injection muna tayo ng ilan tapos tignan natin ang resulta. Ano niyan is you will be given the vaccine and ang reaction ng katawan mo kung tatanggapin ba o hindi. Yan ang ano niyan. So, there will be volunteers. Ako, pagdating ng bakuna, in public, para walang chat-chat dyan, in public, magpa-injection ako. Ako yung maunang ma-experimentuhan. Okay para sa akin. That's my... Sabihin ko rin kay President Putin, na tiwalang malaki ang tiwala ko sa your studies in combating COVID. And I believe that the vaccine that you have produced is really good for humanity. Kaya ako, para ipakita ako sa kanila na tiwala ako at hindi sila nagkamali, nag-offer. Ako, pagdating, yung doktor nila o doktor natin, ako ang unang magpabakuna. Tignan natin kung pwede ba. Kung pwede sa akin, pwede sa lahat. Ngayon, kung hindi pwede sa akin, yan nga ang problema eh. Kasi, siyempre, ito libre ito. Kung may magbigay na, I do not know what country, America, you'll have to pay for it, really. The ones are working on COVID sa vaccine sa America is Pfizer, Johnson & Johnson. Kaya malaking kumpanya. Whether or not magbigay ng libre ang Amerika, wala pa akong, hindi ko naman sinasabi na hindi, pero ang sigurado ko ang Russia. Maghanap tayo ng Russian partner dito, papiliin sila natin ng tao so that they can work expeditiously.
maganda ang takbo ng kanilang tama. We are extremely grateful. So, maraming challenges na, pero malapit na po. Maghintay kayo. Actually, ang vaccines, they are to be distributed worldwide na yan by September, October. Bibitawan na yan nila, dandahan. The clinical studies, and if it's completed, ilalarga nila yan. Pero dumaan na sa kanila yung the measures that would ensure that it is really safe. Tapos na yan. Kaya lang, whether or not it is safe for a particular race, kagaya na Filipino o Chinese, hindi natin malaman unless we go into a clinical trials. Yan ang ibig sabihin dyan. So, ang akin na lang, hintay na lang kayo. Kunti na lang talaga. By December, sabi ko, in the fullness of God's time, we will have hopefully, a COVID-free December and we can enjoy this Christmas season. Maghintay lang kayo, nandyan na. Ang sinabi ko sa inyo noon, vaccine. Ngayon, ang vaccine nandito na. Itong may sulat dito, papasalamat ako kay President Putin ng Russia. Pero sabi niya noon, nung nagbisita ako sa kanya, sabi niya, if you have a medical question mark on anything about medicines or cures, feel free to call me, and anyone you'd like to be confined and treated here in Russia, we will. Yan ang sabi. And we will help you develop the medicines that your country needs. Sabi talaga niya, wala lang follow-up kasi it would require a constant communication and exchange of ideas. Napuputol because walang follow-up. I do not think that Russia would renege on its promise. And so I am asking the Secretary of Health to look for the best guy to be dealing with Russia in this area. The transfer of technology of the vaccine. So nandito sa harap ko ngayon ang papasalamat. Hindi ko na lang basahin lahat. Basta I said na galing sa puso ko, nagpapasalamat ko ako sa inyo sa mabuting loob ninyo sa Pilipino. And someday we will makabayad man lang kami sa utang ng loob sa inyo. But I promise you that the Philippines and Russia will remain friends forever. And ako, I do not take sides in the geopolitical struggle. Basta ako, Russia. Salamat po, pipirmahan ko itong ito po yung papadala sa Then the next thing is I will ask the guy who's gonna deal with them. Itong contract tracing, by the way, bumalik sa akin yun. This has to be financed by government. Contact tracing means that yung people who are doing the actual tracing will have to travel to the place where the
person in question resides. Kailangan ito ng sakyan. It's always, whatever it is in life, really, pagkata. Ganito na lang. Nandito man si Secretary Anyo, magpahatid na kung anong sakyan dyan sa pulis, yung area na yan, doon siya sumakay. Doon sila sumakay. Ihatid sila ng pulis doon sa boundary. Beyond that, ibang pulis na naman ang magsasalo sa kanila para hanapin yung tao. Because the police have the resources, pati yung barangay captain, na malaman nila kung saan ito nakatira. That would be the fastest way of doing the tracing. Kasi, pero kung may pera at may sakyan, hindi better. Hindi ko na mamulistya ang police. Pero kung wala, then the police has to sacrifice and contribute to the solution of the problem now. Yun ang mga pulis ko. Total, wala kayong masasabi sa akin. Full support ako sa inyo. At yung mga kaso ninyo na duty connected, huwag kayong mag-alala, sabi ko. Didepensahan ko kayo. And for those, maghintay lang kayo. Basta tutulungan ko kayong lahat. At hinihingi ko sa inyo, tumulong lang kayo rin sa ating bayan. Walk the extra mile to help our country. At sa ating mga kababayan, hintay ka lang. Nandiyan na yan. Pagdating yan, ako nga mauna. And then, I'm sure that it will be good for me and for us. Maraming salamat po. Yes, sir. Suffocate ako. Opo, Mr. President. I-report ko lang po itong importanteng instruction po ninyo last week sa akin. Ito po yung tungkol sa mga application ng telcos ng mga telephone companies. 4 po na kumpanya ang nag-apply po, ang Touch Mobile and Globe Telecommunication, Smart Communication, ang Dito Telecommunity Corporation, at yung mga iba pang maliliit na mga kumpanya katulad ng Huawei at iba pang mga kumpanya. Sa utos po ninyo ay inimbentaryo namin yung lahat po ng LGUs kung saan po meron pending application for 2020. 55 probinsya at 25 cities. So bali 80 LGUs. Total po ay 1,930 applications. Na-approve na po ay 1,502. Ang natira lang po ay 428 na pending application, at ito po ay babantayan namin para siguradong hindi po magtatagal dahil sa lumang sistema, 241 days, 19 permits, at saka 86 document requirements. Ngayon po sa ating bagong sistema po na pinapapatupad ninyo, 16 na araw na lang, 16 days, at 8 permit na lang po ang kailangan, requiring 35 documents. So, sa loob po ng susunod na linggo ay babantayan ko itong mga pending na ito. At sisiguraduhin po natin na dapat ma-aproban, at kung hindi man, dapat malaman natin ang dahilan bakit hindi na-aproban. So, bibilis po yung ating proseso sa application ng telcos. Ang pangalawa pong instruction po ninyo, yung pagpapalabas ng preventive suspension sa mga barangay captain na nagkaroon ng mga malversation, corruption, estafa, at iba pang mga graft-related anomalies dito po sa pagdidistribute ng SAP. Ang ating pong CIDG nakapagtala ng 155 criminal complaints
At ako po ay nakipag-ugnayan kay Ombudsman Manuel Martires at ang kanyang opisina at naisabit na po namin itong mga kaso na to at within the week po ay inaasa namin na initially ay 50 barangay captain ang magkakaroon ng preventive suspension habang iniimbestiga po ng ombudsman ang administrative aspect ng kanilang mga kaso. So ito po ay merong 13 sa NCR, 13 sa Region 1, 10 sa Region 2, 3 sa Region 3, at 11 po sa Region 4A, total of 50 barangay captains. Ito po yung initial at ang mga iba pa ay susunod lang po sa patuloy na pag-iimbestiga ng ating ombudsman. So yun po yung dalawang importanteng instruction na ibigay niyo po sa akin last week at nagawan po natin action. Kindly include that, insert that in the talk sa programa. Importante kasi yan malaman ng mga barangay. I'd like to thank Secretary Anyo for his work in going after corrupt officials. Sabi ko na nga, ulitin ko, the reason why ang mga telco nahirapan kasi yung mga tower nila, it's not being acted upon. And there are so many requirements that are being asked by the local government officials. Ngayon, yung mga nahuli, talaga magdusa kayo. Sinabi ko sa iyo, I have never been serious as I can ever be in my life. Huwag kayong magkamali talaga. Ito, habulin ko kayo hanggang preso. Malalaki ho ang parusa ng graft and corruption. Huminto kayo at huwag ninyong pahirapan ang Pilipino, not the government. Kayo yung nagkaroon ng walang service, mahirap dito, kasi hindi sila makapagtrabaho, walang tower, marami kayong any permit for that matter. Mga sa local conversion, you know, a delay of 200 days is totally unacceptable to me. I've been a prosecutor sa Tanod Bayan noon, wala pa yung ombudsman. At yan ang gusto ko talaga. My training at least involved a lot of prosecution of criminal cases in court sa corruption. So, yan ang ano ko ngayon. Maligaya ako sa trabaho ni Secretary Anyo. Talagang ipahabol ko kayo. Tsaka, walang pakiusapan. No mercy ako. Either supporter kita, tumulong ka sa eleksyon, sinabi ko sa inyo, ang pinakatulong na magawa mo sa akin is huwag mong pahirapan ang gobyerno to act. And these are the projects of government. Although hindi ang privado na kumpanya na gumagawa the actual building of tower, it is still a project of government. They are commissioned and paid by government exactly to do what they are supposed to do. To building the towers, to having a subdivision, getting a conversion sa council. Karamihan yan, city and municipal council. Do not give me that shit na abutin kayo. Kundi, demanda ko kayong lahat. Schedule sa, by the time it reaches your table, the vice mayor should table it the following hearing, city council hearing. And after that, what is your objection? Wala naman kayong objection dyan.
cancer na, wala ka na. Ako nga sabi ko, malapit ako. Tanongin mo yung mga dito, taga rito. Malapit ako sa tower. Nakikita ko yung pula na parang blinker. Kaya ako talaga, huwag kayong magkakamali. Itong PhilHealth, sabi ko, yayariin ko kayo lahat. Maniwala kayo. Yung mga inosente naman, wala kayong dapat, tahimik lang kayo at continue working. Pero yung ngayon ito, nakalusot kayo sa ibang maybe presidente, O dito sa akin, sad-sad talaga kayo. Maniwala. And with the help of mga cabinet members ko, hindi ko na lang ipagyabang. But these are people also, simple lang. Why? Why are they really helping me to get rid of you? Kung maaari lang patayin ka, alam mo bakit? Because simply, they love their country. Kung wala yung trabaho namin dito sa Pilipino, wala, it has no meaning. For the fact that they are here because they want to help their country. Ilan naman ang sildo nito? Si Secretary Lopez could go to the private sector, he can get paid 10 times the salary he's getting. Ganoon rin si General Galvez.